Oh, guys, bus terminal yan ng Hong Kong. Oh, isipin mo yung bus terminal nila. Bus terminal, hindi airport. Bus terminal lang yan, mga kapatid. Dito mo marirealize na grabe, huling-huli tayo sa Pilipinas dahil sa mga politician na nakaupo sa bansa natin na puro corruption. Ayun, oh, ayaw nila ng ganito. Isipin mo, bus terminal pa lang yan, no? Bus terminal, ulit-ulitin ko, bus terminal. Diba? Nakaka-proud maging Pilipino, pero hindi nakaka-proud yung mga politician sa bansa natin. Ang corrupt talagang piskin yan. Isipin mo, bus terminal. Bus terminal, hindi naman airport to. Try mo i-compete yung bus terminal natin sa Cubao. What's up mga Piliski, mayabang na mahinang nilalang. So mga kapatid, yun na nga. Nakita nyo na nga, napanood nyo na, di ba? Napanood nyo kung gaano kaganda yung bus terminal nila sa Hong Kong, di ba? I-compete ba naman natin yung bus terminal natin dito sa Cebu, yung SM, sa may SM, North Bus Terminal. I-compete natin yung bus terminal natin sa Cubao, sa Pasay. Naku, my goodness, talaga napakalayo. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na sobrang pangit ng Pilipinas. Ang pangit sa bansa natin, yung politician natin. Alam mo kung bakit? Unahan sa pangungulimbat sa kaban ng bayan. Diba? Hindi nila iniisip yung future ng mamamayan. Ang iniisip lang ng mga tao dito, yung mga politician natin sa bansa natin, ang iniisip lang nila, pansarili. Diba? Kasi kung iisipin mo, gaano ba kayaman ang Hong Kong dati? Gaano ba kayaman ang Pilipinas dati? Diba? Kasi sa pagkakaalam ko, one of the country in the Asia, yung Philippines, isa yan sa top na mayaman dati, di ba? Anong nangyari? Anong nangyari? Sa haba ng panahon, politician lang ang yumaman. Yung mayaman, yumaman ng yumaman ng yumaman. Yung mahirap, pahirap ng pahirap. Maliban na lang kung may pamilya ka talagang napakasipag mag-aral at nung meron ng pinag-aralan, ginamit sa tama, di ba? Kasi alam mo mga kapatid, the best mga kapatid. Kasi kahapon lang, yung flight namin to airport, kasi we are from Mongkok and then pupunta kami sa airport. Ilang stasyon yun. So ang sinakyan namin, kasi pag nag-bus ka, it takes 30 to 40 minutes eh. Pero straight, walang traffic yun mga kapatid. Walang traffic yun. Tapos, sa loob ng 6 na araw ko dun sa Hong Kong mga kapatid, 3 beses lang ako nakarinig ng may bumubusina. Pip, pip, ganun pa. Talagang hindi katulad dito sa atin na talagang nakakabwisit. Pip, 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 pip. Nasa stoplight ka pa lang. Pag-go pa lang ha, may bumubusina na sa likod. Pip, 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 pip. Diba, alam mo yung parang sila lang ang merong busena sa sakyan nila. Doon sa Hong Kong, 3 beses lang ako nakarinig na may bumubusena. Merong iilan na tumatawid pa rin na kahit stop pa, pero iilan lang. Talagang makikita mo sa siguro sa 100%, 2% lang. 98% sumusunod talaga. Hindi katulad dito sa bansa natin na kahit lagyan mo ng pedestrian lane yan, kahit lagyan mo ng bawal tumawid, tatawid ang tao kasi kinalakihan na natin na walang disiplina yung namumuno. So, mana-mana yan. Mana-mana, tiba-tiba. Diba? Kung ano yung minamana mo dati, wala, ganun din. Doon, ganun ka. I-stop yung mga sasakyan. Nasa stoplight ka. Go kayo. Pag stop kayo, go yung mga sasakyan. Alam mo yung tipong wala kang makikita na ikipagpatentero talaga sa daanan. Diba? Nasimulan nila yung disiplina na yun. Diba? Tapos makikita mo na nabubuhay naman sila ng maayos kahit walang jeep, walang taxi. Dahil yun yung naging kalakaran nila. Kaya nasasabi ko na dito sa bansa natin mga kapatid, hindi iniisip ng mga politician yung future ng mamamayan. Kasi makikita mo brother, kamangha-mangha yung train. Nasa ilalim ng bundok. Tapos paglabas mo, nakita namin may dagat dito sa gilid lang namin, nasa tubig. Sabi ko, ibig sabihin nasa ilalim rin pala tayo nun dagat, yung train nila. Diba maisip mo, ang daming tagusan ng train. Mongkok to airport mga kapatid. Parang 30 minutes lang yata, nandun na kami sa airport. Diba? Kasi dito sa bansa natin, pag bumiyahe ka ng 30 minutes sa train, sabihin na lang natin sa MRT, sa Manila. Iisipin mo, yung 30 minutes, pag kinumute mo ng jeep yan, diba? Aabot ka na ng Baguio. 6 hours to commute siguro.
Diba? Stoplight, traffic. Maiisip mo, maiinggit ka talaga. Alam mo yung tipong doon lang ako nakapunta sa Hong Kong na kasi dati nakapunta ako sa Bahrain. So bata pa naman ako, hindi ko pa ma-appreciate yun nasa paligid. Ngayon, nung nakakita ko yung Hong Kong, sabi ko mga tol, ang ganda. Alam mo saan ako namangha? Namangha ako sa train. Doon ako namangha, taxi, bus, and train. Yun lang yung yun yung paraan para mag-commute ka, para yung travel mo araw-araw. 'Di ba? Sa atin kasi meron tayo sa Cebu, wala naman tayong train. So jeep, taxi, bus. Doon nakakamangha mga kapatid. Hindi magulo ang daanan. Alam mo yung magulo pero hindi magulo? Yung sa atin kasi magulo talaga eh. Salubong mga tao, salungat eh. Doon susunod ka kung saan ka dadaan, may pasalubong, di ba? Alam mo yung nakakamangha lang. Kasi pag nag-commute ka dito sa Hong Kong, matatarget mo yung oras ng pasok mo sa trabaho, di ba? Talagang wala na, nandun ka na, automatic. Kami ganun din eh. Anong oras na ngayon? Alas 6 yung bukas ng train station. Alas 6. Wala pang alas 7, nandun na kami sa airport. Ilang stasyon yung hinintuan nun. Diba? Ma-miss ka na. Sana. Siguro kung naisip ng mga namumuno sa atin, sa bansa natin, siguro ganto tayo. Talagang hindi ka mahihirapan sa pagko-commute. Kaya naisip ko nga kung madali lang siguro lumipat sa ibang bansa, lilipat talagang lilipat ka na lang talaga ng ibang bansa. Kaysa naman magpaalipin ka sa kapwa Pilipino, nasasahuran ka lang ng minimum wage. At the more na marunong ka sa trabaho, the more na magaling ka sa trabaho, the more tatambak ang trabaho mo, hindi naman dadagdagan ang sweldo mo. Kaya siguro may isip ko ngayon, I realize na marami talagang nag-iibang bansa kasi sa commutan pa lang, di ba? Kumbaga, i-compare natin. Commutan pa lang sa Hong Kong, panalo ka na. Sa sweldo naman, i-compare mo naman yung sweldo mo doon at i-convert mo ng Pilipinas, malaki. Di ba? So, matutulungan mo pa na mas maigi yung gusto mong tulungan na pamilya mo sa Pilipinas. Kasi sabi ko, nakakainggit. Sabi ko, ang galing. Ang ganda naman dito. Napakalinis. Maya-maya yung plaza, yung public place nila. Maya-maya may nagpupuna sa upuan. Maya-maya may naglalakad dun, may daladalang ipit. Wala ka makikitang upos na sigarilyo. Wala ka makikitang rapper. Wala ka makikitang basura sa daanan. At yung pagkokolekta nila ng basura o yung pagtatrabaho nila, gabi talaga. Tapos yung pinagpulutan nila ng basura, kung saan tinambak, ini-spray nila yon, winawalis. Diba? Ini-spray, winawalis, binumusan ng tubig. Talagang napakalinis. Dito sa atin, sa bansa natin, abay, kailangan mong mangolekta ng basura dito, yung maraming tao, para makikita talaga na nagtatrabaho. Diba? Tapos makikita mo, nagtatapon ka ng basura. Pagtapon mo ng basura, maraming lili pa rin, diba? Hahayaan na rin yun. Wala na yun. Kaya tambak pa rin ang basura natin, diba? Maya-maya, makikita mo yung upos na sigarilyo, walang disiplina ng tao eh. Tsaka eto pa, ilan lang rin yung nakikitaan ko na naninigarilyo. Tapos nasa tamang lugar pa. Masasabi ko talaga, disiplina talaga ang wala sa ating mga Pinoy. Kumbaga kasi, naumpisahan na natin eh. Kumbaga naumpisa na noong unang panahon. So hanggang ngayon, walang disiplina ang Filipino. 'Di ba? Sabihin natin na magaling tayo sa English, kahit hindi ka nakapagtapos, kahit papaano nakakaintindi tayo ng English. Doon naman sa Hong Kong, iilan lang rin ang nag-i-English talaga. Pero maiisip mo na, hindi naman nila kailangan mag-English eh. Lugar nila yun eh. Hindi mag-a-adjust tayo, senyas-senyas na lang, 'di ba? Parang 'di ba, talagang nakaka-amaze yung lugar nila, yung na-amaze ako sa hindi basta sa pamumuhay ng tao kasi kahit tayo naman dito pag nagsisipag sa Pilipinas, nakakakain naman tayo na maayos. Ang problema nga lang, maiinggit ka sa Hong Kong or sa ibang bansa, gawa nung sa train. 'Di ba? Yung mga pang-araw-araw na nagtatrabaho, ma-amaze ka dun sa mga ang galing ng mga empleyado, maiisip mo na walang hassle talaga sa pagko-commute. Kaya yung Hong Kong masarap din dahil matatarget mo lahat ng pupuntahan mo na walang traffic. Dito sa atin, wala nang pag-asa. Kaya talaga,